Kamusta mga kahuk, mga kaibigan sa pamingwit? Welcome back sa ating channel kung saan binibigyan natin ng malalim na pagsusuri ang mga kondisyon para sa pinakamagandang huli. Ako ang inyong fishing buddy at para sa linggong ito, susuriin natin ang forecast mula ikasyam hanggang ikalabinlima ng Pebrero, taong 2026. At mga kaibigan, masasabi kong isa itong linggo na puno ng sorpresa. Magkakaroon tayo ng magandang panahon mula sa amihan, pero may papasok na kaunting pagbabago sa kalagitnaan ng linggo na maaaring maging susi sa isang maalamat na huli. Kaya ihanda na ang inyong mga tackle box dahil sisimulan na natin ang paglalakbay na ito. Magsimula tayo sa mga isdang target natin para sa linggong ito. Unahin natin ang hari ng mga estero at baybayin, ang talakitok. Dahil sa magandang panahon sa simula ng linggo, asahan nating magiging agresibo ang mga ito. Hanapin ninyo sila sa mga bunganga ng ilog, malapit sa mga istruktura tulad ng mga tulay, at sa mga gilid ng mga reef kung saan malakas ang agos. Sa umaga, subukan ang top water poppers para sa exciting na aksyon. Kapag tumaas na ang araw, lumipat sa mga minnow or soft plastics na may bigat na 10 hanggang 15 gramo. Ang matatag na panahon sa Lunes at Martes ay perpekto para sa kanila. Sunod naman ay ang paboritong huliin sa mga batuan, ang lapu-lapu. Ang isdang ito ay hindi masyadong apektado ng paiba-ibang hangin, pero sensitibo sila sa agos ng tubig na konektado sa buwan. Dahil tayo ay nasa papaliit na buwan o waning crescent, magandang mag-bottom fishing malapit sa mga kuweba sa ilalim ng tubig at mga kumpol ng bato. Ang pinakamagandang pain para sa kanila ay buhay na hipon o maliit na isda. Gumamit ng matibay na leader, mga 30 libra, dahil kilala ang mga ito sa biglaang paghila papasok sa kanilang mga tinitirhan. Ang kalagitnaan ng linggo, kahit na may kaunting ulan, ay maaaring maging produktibo dahil mas magiging aktibo sila sa mas madilim na tubig. Panghuli, para sa mga mangingisda sa tabang at brackish water, ang ating maasahang tilapia. Ang mga ito ay palaging nandyan, pero ang susi sa mas malaking huli ay ang pag-alam kung kailan sila pinakaaktibo. Ang maulap at bahagyang maulang panahon mula Miyerkules hanggang Biyernes ay magandang balita. Ang ganitong kondisyon ay nagpapababa ng temperatura ng tubig ng bahagya at ginagawa silang mas komportable na kumain sa mababaw na lugar. Hanapin sila malapit sa mga water lily o anumang halaman sa tubig. Simpleng float rig na may pain na earthworm o lumot ay tiyak na magbibigay sa inyo ng magandang resulta. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ganito ang ating mga taktika. Suriin natin ang mga kondisyon. Ang pangkalahatang panahon para sa linggong ito ay nasa ilalim ng impluensya ng amihan na karaniwang nagdudulot ng malamig at tuyong hangin. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius, pero may inaasahang pagbabago. Ang atmospheric pressure ay magiging matatag sa simula, ngunit bahagyang bababa sa kalagitnaan ng linggo na magdudulot ng pag-ulap at posibleng pag-ulan. Ang hangin ay manggagaling sa hilagang silangan na may bilis na 10 hanggang 20 kilometro kada oras. Ang mga pagbabagong ito ay senyales para sa mga isda na magbago rin ng kanilang pag-uugali. Ang temperatura ng tubig sa karamihan ng mga baybaying dagat ay nasa komportabling 26 na degrees Celsius. Ito ay perpektong temperatura para sa metabolismo ng karamihan sa ating mga target na isda. Kaya asahan natin na aktibo silang kakain. Tungkol naman sa buwan, magsisimula tayo sa last quarter sa
sa ikasiyam ng Pebrero at dahan-dahang magiging waning crescent habang papalapit ang new moon sa ikalabimpito. Ayon sa kasabihan ng mga mangingisda, ang mga araw papalapit sa new moon ay nagiging mas maganda para sa pangingisda, lalo na sa mga mandaragit na umaasa sa dilim para manghuli. At ngayon, ang pinakahihintay ng lahat, ang ating araw-araw na forecast. Ikasiyam ng Pebrero, Lunes. Ang rating ko ay maganda. Ito ang last quarter ng buwan at ang panahon ay matatag. Magandang araw para subukan ang inyong swerte sa talakitok sa mga mababaw na lugar. Ikasampu ng Pebrero, Martes. Ang rating ay maganda pa rin. Katulad ng Lunes, samantalahin ang magandang panahon ng amihan. Mananatiling aktibo ang mga isda sa baybayin. Ikalabing-isa ng Pebrero, Miyerkules. Ang rating ko ay katamtaman hanggang maganda. Dito na magsisimulang maging maulap. Maaaring bahagyang humina ang kagat sa dagat, ngunit ito ang simula ng magandang pagkakataon para sa tilapia at lapu-lapu. Ikalabindalawa ng Pebrero, Huwebes. Ang rating ay katamtaman ngunit may potensyal. May mas mataas na tsansa ng pag-ulan. Ito ay maaaring maging mahirap para sa mga lure caster. Pero ang mga bottom fishers ay maaaring makaranas ng mas magandang kagat. Ikalabintatlo ng Pebrero, Biyernes. Ang rating ay kagat na may pag-iingat. Ito ang pinakamataas na tsansa ng pag-ulan. Kung hindi kayo takot mabasa, ang pagbabago sa pressure ay maaaring mag-trigger ng feeding frenzy sa ilang species. Mag-ingat lang sa paglalayag. Ikalabing-apat ng Pebrero, Sabado. Ang rating ay maganda. Araw ng mga puso at mukhang magbabalik na ang magandang panahon. Pagkatapos ng ulan, ang tubig ay magiging mas mayaman sa oxygen at pagkain. Asahan ang magandang huli sa buong araw. Ikalabinlima ng Pebrero, Linggo. Ang rating ko ay napakahusay. Papalapit na tayo sa new moon at ang panahon ay inaasahang magiging perpekto. Ito ang araw para i-target ang inyong personal na record. Lahat ng species ay inaasahang magiging aktibo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ayan mga kaibigan, ang ating kumpletong gabay para sa darating na linggo. Sana ay makatulong ito sa inyong pagpaplano ng inyong fishing trip. Tandaan, ito ay gabay lamang at ang pinakamahalaga ay ang oras na ginugugol ninyo sa tubig. Nihaw, at naway maging mabunga ang inyong pamingwit. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At syempre, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong mga plano para sa weekend? Anong isda ang target ninyo? Hanggang sa susunod, tight lines!